Lumulubog ang Iran sa sakuna dahil tinamaan ng matinding krisis sa langis ang rehimen ng mga ayatollah sa pinakasensitibong bahagi. Ang perang sumusuporta sa revolusyonaryo'y gwardiya, nagbabayad sa kaalyado, nagpapatuloy ng panunupil at pinapakitang gawa-gawang lakas sa mundo. Ngayong ikalabing-anim ng Mayo, 2026 ang sumasabog sa balita ay hindi lang isang mansa ng langis sa Golpo ng Persia o isang technical na problema malapit sa isla ng Karg, ang pangunahing base ng pag-export ng Iran. Senyal ito ng presyon ng Estados Unidos ay ginawang pabigat ang langis ng rehimen. Mga barkong nakahinto, naipit na kargamento, mga sangsyong napapahirap sa mga mamimili at nasakal na pinansyal na estruktura ng Iran ay nagpapakita ng matinding realidad para sa Teheran. Kung hindi malayong makapagbenta ng langis, nawawalan ng pondo, lakas at kapangyarihan ang rehimen. Habang hinahadlangan ni Trump ang pera ng hindi nagdidigma, tinatakpan ng Iran ang kakulangan sa pamamagitan ng palumpate, banta at propaganda. Pero lumitaw na ang sakuna sa dagat, sa merkado at sa loob ng mismong makinang sumusuporta sa diktadura. Ikuwento ko lahat yan sa'yo pero ngayon siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para updated ka at makatanggap ng real-time na impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang pamamahayag. Milson Alves. Nagsimulang lumala ang krisis matapos ipakita ng mga taga-subaybay ng barko ng isla ng Karg na siyang pangunahing nag-e-export ng langis ng Iran ay walang kargamento mula pa noong ika-6 ng Mayo kasabay ng mga ulat ng oil spill na itinanggi naman ng Tehran. Ipinakita ng mga larawang satellite na sinuri ng mga analista ang kahina-hinalang month sa 12-12 ng kilometro kwadrado malapit sa isla, eksaktong sa lugar na ginagamit ng mga oil tanker na nagkakarga ng langis. Hindi pa tiyak ang sanhi, ngunit lumitaw na agad ang pinsalang politikal. Umasa ang rehimen sa langis para mabuhay at ngayon ay nangganganib ang pangunahing pinagkukunan nito. Madaling maintindihan ang sitwasyon na yon. Kung walang lumalabas na langis, walang pera na pumapasok, kaya nawawalan ng lakas si Teira para pundohan ang sariling estruktura ng kapangyarihan. Sinabi ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos na ang kampanya ng ekonomikong presyon ay nakatutok mismo sa kakayahan ng rehimen ng Iran na lumika, maglipat at magbalik ng mga pondo. Kasama na rito ang mga parusa laban sa mga kumpanya, barko at mga network na konektado sa kalakalan ng langis. Noong Abril 24, pinarusahan ng Washington ang Hengli, isang pabrika ng langis sa China at mga 40 kumpanya at barko na konektado sa Iranian Shadow Fleet na inakusahan nilang nagpapatuloy sa sistemang ito. Langis mula sa Tehran. Ang revolusyonaryong gwardiya ay pumapasok sa sentro ng kwento dahil ang langis ng Iran ay higit pa sa export, bahagi ito ng kapangyarihan. Ayon sa kagawaran ng pananalapi ng Amerika, gumagamit ang rehimen ng alternatibong network, money changer at mga kumpanyang pantabing para gawing pera para sa militar, kasosyo at kaalyado sa rehiyon ang kita sa langis. Noong Mayo 1, sinabi ng kagawaran ng pananalapi na binabayaran ng Iran ang malaking bahagi ng benta ng langis gamit ang Chinese yuan at umaasa sa mga network na ito para mai-convert ang pondo at makaiwas sa mga sanksyon. Matapang magsalita ang rehimen sa labas pero sa loob tinatago nilang pera, paikot-ikot ang bayad at naghahanap ng mamimiling handang sumugal. Ang tagas ng langis malapit sa Karg ay nagbunyag ng isa pang sugat. Nagbabala ang mga eksperto sa panganib sa pangingisda, baybaying pamayanan, mga planta ng desalinisasyon at tirahan ng lamang dagat. Makikita agad ang pinsala sa dagat, baybayin, at sa araw-araw ng mga taong umaasa roon. Sinubukan ng Teheran na isisi ang pinagmulan ng problema sa isang barko mula sa ibang bansa. Lalong tumindi ang presyon dahil ang China na pinakamalaking bumibili ng langis ng Iran ay naging sentro ng laro. Pagbalik mula Beijing, sinabi ni Donald Trump na kinausap niya si Xi Jinping tungkol sa Iran, mga sanksyon laban sa mga kumpanyang Chino na bumibili ng langis ng Iran at muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Ang pinakamahalagang mamimili ng langis ng Iran na yon ay kailangan na rin kalkulahin ang gastos ng patuloy na pangsuporta sa kalakal na ito habang binabantayan ng Estados Unidos. Dito lalong nahirapan ang rehimen. Sinubukan ng Iran gamitin ang langis, rutang pandagat at alternatibong mamimili bilang panangga sa ekonomiya.
Ngunit ang tugon ng Amerika ay lalo pang paghigpit sa sistema, barko, pabrika ng langis, mga di-opisyal na bangko, peking kumpanya at tagapamagitan. Ang target ay hindi lang pigilan ng isang kargamento. Ang target ay gawing mas mahal, mas mahirap ilipat at mas delikado para sa bumibili ang bawat bariles ng langis ng Iran. Naintindihan ni Trump na hindi kailangang gawing palabas militar ang bawat kilos. Sapat ng pigilan ng pera na nagpapatakbo sa makina. Habang nangyayari ito, sinusubukan ng rehimen na magmukhang may kontrol pa rin. Itinatanggi ng Teheran ang ilang paratang, sinisisi ang iba sa pagtagas at binabanggit ang negosasyon kapag matindi ng presyon. Ang problema ay tinatamaan ng krisis sa langis ang sensitibong punto ng bansa. Kailangan magbenta ng Iran para mapanatiling buhay ang ekonomiya, mapanatiling buhay ang salapi nito at suportahan ang militar. Walang normal na labasan sa dagat, may panganib ang mga mamimili at may mga parusang nakatutok sa mga rutang pinansyal, nagiging pabigat ang langis sa mismong sistema. Naramdaman din ng merkado ang dago. Iniulat ng Reuters na tumaas ang presyo ng langis sa humigit kumulang $109 kada bariles. Na sexta-feira, em meio a dago. Ang pagtaas ng halaga ay nagpapakita ng tensyon ay hindi lang nananatili sa loob ng mga hangganan ng Iran. Kapag ang Teheran ay natitigil, nagbabanta o nawawala ang kontrol sa sariling enerhiya, naapektuhan ng presyo. Kapag may negosasyong diplomatiko, nagkakaroon ng alitan sa Washington, Beijing at rehimeng Iranian. Malakas pa rin ang mensahe ng sitwasyon sa isla ng Kyrgyz sa loob ng Iran. Matagal nang ibinenta ng rehimeng ito ang imahe ng paglaban. Ngunit ngayon nadungisan na ang kanilang baybayin, binabantayan ng mga ruta at nagdadalawang isip na ang mga mamimili bago magpatuloy. Itinayo ang makinarya ng Iran para iwasan ang mga sanksyon, itago ang barko at lihim na ilipat ang pera. Ngayon, ang mismong mga daang yon ay isa-isang isinasara. Ang susunod na hakbang ay malamang na maging kombinasyon ng pressure sa ekonomiya, sa pilitang negosasyon, at mas mahigpit na pagbabantay sa mga barko at kumpanya. Kung tatanggapin ng Iran ang kasunduan, haharap ito sa mga hinihingi sa programang nuklear, galaw ng mga barko sa dagat, at pagpupondo sa mga kaalyado. Kung lalaban sila, posibleng mas maraming kumpanya ang mapatawan ng parusa, mas maraming oil tanker ang maharang, at mahirapan silang gawing pera ang langis. Hindi pababagsagin ng krisis ang rehimen sa isang araw lang, pero tinatamaan nito kung saan masakit, sa pera na sumusuporta sa kapangyarihan. Kaya lumulubog sa kapahamakan ng Iran dahil sa matinding krisis ng langis. Hindi dahil sa kakulangan ng talumpate, banta o propaganda, kundi dahil tinamaan ng rehimen sa puntong hindi na kayang bayaran ng retorikang sahod, bumili ng pyesa, paandarin ng barko o linisin ang tagas. Ang langis na inaasahang magpupundo sa Teheran ay naging simbolo ng kahinaan at dahil sa pressure ng Amerika, naging lantad na patibong sa ekonomiya ang pangunahing pinagkukunan ng pera ng rehimen. Ako si Milson Alves, internacionalista, na layunin bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Tingnan ang mga link ng balita sa description ng video. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.